Hello guys! Welcome back to my channel, Grow with Lynn. I-share ko lang sa inyo yung benefits ng carbonized rice hull. Dati kasi guys, gumagamit talaga ako ng carbonized rice hull. Pero tinigil ko na sa kadahilan ng hindi kasi kami bumibili ng carbonized rice hull guys. Kami yung gumagawa nun dito sa amin kasi libre lang yung rice hull eh. So sayang naman kung bibili pa kami madami namang rice hull na pwede naming sunugin. Konti na lang yung plants ko dito na nandito na ginagamitan ko ng carbonized rice hull. Ayan. Maliit lang yung pot niyan guys, itong si Stinky na to, pero sobrang lago niya. At saka healthy. Pinotakte na ito ng millibugs nung nakaraan, pero na-survive niya yung millibugs. Carbonized rice hull ang gamit ko dito, pamis at saka vermicast. Yun. Kaya gano'n na lang siya ka-healthy. At saka meron din siyang compost. Isang sanga lang to nung first na tinanim ko, tapos lumago na siya ng ganyan. At saka continuous yung pamumulaklak nito. Ayan. So maganda yung carbonized rice hull para sa succulents natin. Yan din mga Sedum Adolphi ko guys. Yan, saka pati yun. Ito. Ginamitan ko din yan sila ng carbonized rice hull. Mga luma ko na kasi to, kaya ito yung mga may carbonized rice hull. Maingay ba? Mukhang maingay ata guys, pasensya na. Nasira lang ito noong nadikit siya doon sa sa tinakip ko na bubong doon. And nag-stress ito ngayon dahil mainit. Umiinit ng mga ilang araw na rin. Ayan, pumayat na yung dahon niya. Kaka-recover lang nito guys eh. Malalaki yung dahon nito nung nakaraan kaso nasira siya. Mali ko yun. Yan, Sedum Adolphi. Yan din si Jelly Sea. Meron din yung carbonized rice hull. Pati din ito, meron din itong carbonized rice hull guys. So iba sa mga luma ko na succulents, meron yung carbonized rice hull. Pati din ito eh. Meron din ito. Ayan. Nasira lang to kasi tumaob-taob. So yung benefits ng carbonized rice hull guys ay nag-improve siya ng drainage since parang rice hull din siya. Tapos aeration and oxygenation, water retention, yun yung napapansin ko sa may mga carbonized rice hull ko guys. Matagal mawala yung water sa kaniyang, parang din siya, sa soil, para din siyang kokopit, ganun. Tapos pH balance, so alam nyo ba, nag-worry ako dati kasi akala ko yung carbonized rice hull ay acidic. Hindi pala, nag-neutralize ng soil pH. Kaya hindi mo masasabing acidic siya. Siya yung nag-neutralize. Nakakatulong din siya to loosen the soil. At saka increased microbial activity. Yung, sa kanya tumitira yung mga healthy soil microbiome. Doon sa kanya tumitira. Kaya maganda siya sa ating succulents. Kung paano siya gamitin, ihalo mo lang siya sa iba mo pang ginagamit para sa soil mix mo. Kailangan mo din controlin guys, kasi na-try ko dati na marami yung nilagay ko na carbonized rice hull. Kasi nga, abundant ako ng carbonized rice hull, ilang sako yung sinunog ko nun. Tapos dinamihan ko ng lagay ng carbonized rice hull. Ang nangyari, nasira yung succulents ko dahil nag-retain siya ng water eh. Yun lang yung nakita kong hindi maganda kapag dinamihan mo ng lagay ng carbonized rice hull. Kaya kailangan mo siyang i-control at ihalo mo lang siya doon sa mga existing mo na ginagamit na soil na substrate ang tawag doon. Yun. Ito na itanim ko na yung si periwinkle guys. Silang lahat guys ay tinanim ko na may halong carbonized rice hull kasi gumawa ng carbonized rice hull yung asawa. Mayroon pa siyang popping pink dyan. So nagpipink pala to. Kapag, oo, nagpipink siya guys kasi yung likod niya, ganyan. Nagre-red siguro ang stress color nito at saka nagkakaroon siya ng curls. Ito din, naitanim ko na din sila Ito, naitanim ko na Black Knight Champagne. Ayan siya. Hindi ko pa naalis yung flowers. Yun yung flowers niya, Sira lang siya guys. Ewan ko lang kung mamukadkad ba itong isa, pero parang sira rin siya. So, wala naman nakabalak na alisin yan sa ngayon. Nagkakaroon na rin siya ng kunting kulay. Ayan, pa-red-red na yung tips niya. So, sana mag-darken to siya, Medyo may sira. Ayan. So, sana gumanda siya dyan. Tapos, ito si Pinkopalina na natanim ko na rin. Ayan siya.
Alisin na lang natin to. Ayan, ang laki talaga niya guys. Kung makikita mo yung soil niya, merong itim-itim. Yan yung Akala mga ko yung carbonized mga rice palina, hindi masyadong lumalaki. Pero yan siya, malaki. Hindi ko lang siya nalagyan ng yung toppings. Hindi ko pa kasi sila naayos, guys. Nagkalat pa nga sila dito. At saka hindi ko pa rin sila naitanim lahat, guys. Ganun ako ka-busy ngayon. Lalo na sa mga next days. Kasi nagsisimula naman na magtanim yung asawa ko ng gulay. So, nawala sa ayos bigla itong garden ko dahil may silingit siya ng mga seeds. Ayun oh. Ayan, nakasingit. Yung mga nilagay ko dyan ng mga astro at saka gymno, wala na, inalis na. Yung iba nandun pa sa ilalim o yung iba hindi naarawan kasi pina-prioritize yung seeds niya. Pero hinayaan ko na lang kasi 1 month lang yan dyan. Kailangan kasi ng greenhouse yung seeds niya to control the rain. Hayaan ko na muna na magulo sila ngayon. So nataon pa talaga na marami akong plants. So ayan, nagsiksikan muna sila. So ito yung si Blue Mist. Nawala medyo nawala na yung kulay niya guys. Kasi dark ito eh. Kailangan ito ng araw. So hanapan ko siya ng paraan para makareceive siya ng magandang sunlight. Tapos ito na yung, kalimutan ko yung ID niya. Basta. Ayan siya. Tapos si Black Swan. Ano to siya guys? Parang Graptoveria or Graptopetalum Black Swan. Kasi merong Black Swan na meron akong Black Swan dito. Oh, ito. Merong Echeveria Black Swan. Ito siya. Tapos, Black Swan din ang ID niyan. So, yan ay parang Grapto or something. Tapos, ito yung Echeveria. Yun. Kasi minsan, nakakalito pag Black Swan lang. Kailangan idagdag mo yung Echeveria kasi magkaiba naman yung itsura nila. So, ayan. Flower, siguro niya yan. So, sana makita ko yan na mamugad-gad. Ayan, medyo nagkakaroon na siya ng konting kulay sa gitna. At sana wag mawala yung black niya dito. Black na kulay. Ayan. Ito, galing din to kay Ma'am Trish. Ayan. So, mostly naitanim ko naman na ito si Korean Rosette. Si Korean Rosette pala to. Ayan siya. Yellow pa rin yung kulay pero ina-expect ko na magiging green or something na red. Yan siya dito. Tapos si Brinks Blue guys, ayan. Diba nadiligan ko na to. Pero mist lang. Hindi ganoon ka soak. Ayan siya. Tumayo na yung kanyang dahon kasi medyo flatten ito nung nakaraan eh. Ayan siya. Oh, ang tigas talaga ng dahon nito guys. Ang ganda pala niya no kahit na parang green lang siya. Ayan, parang sunog lang naman to. Ayan, ang ganda talaga niya guys. So, expose siya sa mainit na area dito sa aking garden. Ang ganda niya, parang lotus. At saka ang laki. Ayan, super sulit yung pagkakabili ko sa kanya. Mukhang hindi masyadong lumaki to. Ayan, pero bumalik na yung pagka-yellow niya. Si, hindi to si Periwinkle. Si Redline. Ayan, si Redline. Bumalik na yung pagka-yellow-yellow niya. Kasi na-expose ulit siya dito sa mainit na area. Doon kasi ito nakalagay sa medyo shaded nung nakaraan. Kaya medyo nawala yung kanyang yellow. Pero ngayon ay bumalik na. At saka nag-wave-wave na yung kanyang dito dahon. So, sana magtuloy lang. At sana huwag mawala yung mga red dito guys. Kasi yan yung pinaka-feature niya. Ganun. Yung super balm pala ng kapatid ko na binili niya. Nakalimutan niya guys. Ayan, palalakihin ko na lang to dito. Gumanda yung kanyang variegation simula nung hiniwalay ko siya doon sa kanyang mother plant. Diba? Naging independent na siya. So that was it for today's video guys. Hope you enjoyed watching and sana may natutunan din kayo. See you in the next one. Keep growing.